The probability of paternity, 0%. Nakakagalit ang resulta. Pumirma ka lang ng birth certificate eh. Nagpakatatay ko ba? Ginagawa mo ba yung ginagawa ko? Nasama ng loob ko. O niloko niyo ako. Okay. Nung dumating po yung si Gerald daw sa amin, buntis na po eh. Paminsan-minsan, nagtatanong ako, saan kayo nagkakilalagan? Pero hindi talaga tutok. Sabi po nung anak ko, sa Facebook. Nanganak po siya ng September 23. Na-discover Opo. na dun pala sa birth certificate ng batang ito, may ibang pangalan na tumatayong tatay. Opo. Siguro hindi nila kayang mag-provide, ginamit kayo para may mag-alaga dun sa bata. Lumalabas, merong overlap ng contact. Baka pwede nating ipa-DNA. Si Sir Jeremias ang biological father nitong bata. Yes po. Si Sir Jeremias na dialysis patient. Stage 5. Stage 5. We will get the necessary test para i-confirm po yung paternity po nung bata. Kakailanganin po natin yung samples nung bata at syempre kay Sir Jeremias. Dumating na po yung resulta. Opo. Okay, nung ginawa po nating DNA testing, ito ay magkukonfirma kung kayo po ba talaga ang biological na tatay po nitong si Buknoy. Siyempre, pag kinonfirma po ng siyensya na kayo po ang tatay, eh punong-puno po kayo ng karapatan din dito po sa bata na nakasama ninyo ng kay tagal-tagal. Pinalaki nyo na. Eh, naalala ko, Shari, itong si Sir Jeremias, pinatisikapan talaga na makapag-provide. O, ano po yung ginagawa niyo, sir? Nagawa po ako ng bayong po. Yung pagkikitaan po nun, yun yung ginagamit niyo pang Yes po. gatas-gatas pag diaper ni Yes Buknoy. po. Sa mga netizens natin, hindi po hadlang ang inyo pong karamdaman na gusto nyo matugunan yung mga responsibilidad nyo sa bata. Magandang ehemplo po si Sir Jeremias. No? Ma'am Geraldine, sino sa tingin mo ang tatay nung bata? Si Jeremias ba or yung nandun sa birth certificate? Nasa birth certificate. Yung nasa birth certificate talaga. Yung sa tingin ni Ma'am Geraldine. Para po sa akin, kahit ano pong magkaresulta, yung bata po, tinoring po talaga namin anak ko. Minahal po namin simula nung napunta po siya sa amin dahil nung time po na yun, 50-50 po na po ako eh. Siya lang po talaga nagbigay ng lakas sa akin para baka survive. Pakaligtas ako doon sa panganib na yun. Kaya po yung kahit ano maging resulta po ng DNA, ituturing po namin anak ko yung baby po. Ang resulta ng paternity report isinagawa kay Sir Jeremiah at nung si alias Buknoy, the alleged father excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity, 0%. Nakakagalit ang resulta. Katunayan lang po yan na niloko talaga niya yung kapatid ko. Okay lang din po yan. At least nakita namin talaga na sinungaling at manloloko itong si Joy. Joy, paano mo ginawa to sa kapatid ko? Pagmasdan mo yung kapatid ko. Konting buhay na lang yung ilalagay sa mundo, niloko mo pa. Ginamit mo pa yung bata. Totoo lang, galit talaga ako sa'yo eh. Pero dahil nanay ako, alam ko yung pakiramdam. Pero sana hindi naman to the extent na ganito. Joy, buong pamilya ko yung niloko mo.
pasensya na po sa nangyari. Pero huwag po kayo mag-alala, hindi ko naman tatanggalan ng karapatan si Kim sa anak ko. Kahit ganun yung nangyari. Ma'am Joy, ako mismo no, nung binasa ko yung report, ramdam ko yung sakit na nararamdaman ni Sir Jeremias. Bagamat hindi po siya biological child, kung matanong lang sana natin yung bata kung sino talaga ang kikilalanin niya na tatay, alam po natin kung sino po ang isasagot ng bata po na ito. Sa ngayon, ito, rinig na rinig po natin, hinagpis ng isang ama. Ano pong plano nyo, Ma'am Geraldine Toribio? Ang sa akin lang po, bibigyan ko pa rin po naman po siya ng sa bata po. Hindi ko siya tatanggalan ng karapatan sa anak ko. Since sila po yung naging pamilya muna. Ma'am Geraldine, kasi syempre, Yes po. nag-iiba po yung dynamics dito. No? I think na ipaliwanag ko rin po sa pamilya ni na Sir Jeremias kasi right now, based on paper, dun sa birth certificate, even based on science, wala pong relationship. Ito pong si Sir Jeremias doon kay Buknoy. Sa papel po yan. Okay? Ganon din po sa batas. Pero huwag po nating isasantabi. Yung alam naman po ninyo na itong si Sir Jeremias, the entire time, naniwala at talagang ginampanan naman niya yung responsibilidad ng isang mabuti, nagsusumikap na ama. Ma'am Geraldine, I hate to admit it, pero sa batas sa ngayon is walang karapatan si Sir Jeremias doon sa bata. Hindi niya anak. Hindi naman po ako ganun kadamot para sa kanila yung anak ko. Sa kanila na mismo. Napakalaking ng epekto nito sa kapatid ko eh. Yes po. Hindi siya nagtatrabaho ng ilang oras, 8 oras lang. Maximum namin na magtatrabaho ng maggawa ng bayong 6 hours lang. Nanibago ako kasi nagmamagdamag siyang gumawa ng bayong. Tinatanong ko siya, uy, para kang pamilyadong tao. Pero pangiti-ngiti lang siya. Ilang months yun na nangyari yun. Tapos, nung na-hospital siya, doon siya nag-confess sa akin na yung pala, mayroon nga pala siyang kailangang bigyan ng pera kasi ultrasound. Pinagtumikapan niya talaga yung bata. Monthly, binibigyan niya ng sustento itong babaeng ito. Kaya siya napupursiging ganyan na magtrabaho ng magdamag. Imagine niyo po yung ganun. Okay. Hindi siya nagbibigay ng monthly Hindi. Ilang- May- Meron kaming mga may screenshots. lahat Ganito ng po. Gcash ko nakasave sa akin. Naka-record. Mapapatunayan ko yan na lagi ako nagbibigay sa'yo. Simula pa nung nagbuntis ka. Huwag ka na magsinungaling. Ilang beses na kitang kinausap nung June 4 pa lang. Alam na namin na may ginagawa ka ng mali. Tinanong kita kung sino ba yung lalaki na yun. Nagsinungaling ka pa rin sa akin. Kung sinabi mo agad na ganun, na lalaki mo pala yun, hindi na tayo aabot sa ganito. Hindi po magbabago po yung pagtingin ko kay Buknoy. Tunuturi ko po, tunay na anak ko po yan. Umaga, gabi. Nakabantay ako habang gumagawa ko ng bayong. Nakabantay pa rin ako dyan sa gabi. Pag nagigising siya, iiyak siya kasi nagugutom siya eh. Magpapatipla na tete. Hindi yan titigil hanggat hindi siya nabibigyan ng gatas. Kaya hindi ako tumitigil kumuha na pa yung para ma-provide ko yung panghihilaan ng bata. Na hindi naman nila ginawa. Alam na nila ganun yung sitwasyon ko. Wala silang ginawa. Mga kamusta lang sila. Kaya nagagalit ako. Ano magagawa ng kamusta nila? Pagkatapos ko mag-dialysis, papahinga lang ako konti, gagawa na ulit ako ng bayong. Ipopost ko sa FB para may makakita yung mga ginagawa ko. May order para panggatas ng bata. Tapos sasabihin nila kukunin nila yung bata. Sa sila yung tatay. Nagpakatatay ka ba? Umirama ka lang ng birth certificate eh. Nagpakatatay ka ba? Ginagawa mo ba yung ginagawa ko? Nasama ng loob ko. Niloko niyo ako. Okay. Alam mo, Joy, talagang galit na galit ako sa'yo. Hindi ako hihinto. Kasi may Kakasuhan ano po ako kita. na may- Kakasuhan ko pati yung asawa mo.
Ginawa mo sa anak ko. We will try to facilitate po yung conversation natin in a manner na hindi po natin ma-endanger yung itong si Sir Jeremias kasi alam naman po natin yung kanyang kalagayan sa ngayon. Meron po bang possible accountabilities or liabilities nitong si Geraldine at nung biological father? Well, definitely. Dahil sa ginawa po nilang yan doon sa bata, they have proven to us na hindi sila karapat-dapat na maging magulang nung bata na yan. And there are grounds po para matanggalan ang isang tao ng parental authority over a child. Hindi rin po naman natin nahahayaan na itong si Geraldine at yung biological father bigla-bigla na lang aalis, magpapakasaya dyan. Yes. Dahil tapos na yung fraud nila, tapos na yung pambibiktima nila, tatakasan lang nila ng basta-basta. Nandyan po ako nung last week. Pumunta po ako dyan. Bala kong puntahan yung anak ko dyan sa kanila. Kaya lang, hindi ko tinuloy kasi ang sabi nila, ang sabi din sa DSWD ng Hermosa is bawal ko daw puntahan, bawal kong lapitan muna yung anak ko dahil ang sabi is pinagbabawal daw. Kasi nakikita ng DSWD na hindi mo magagampanan ng tama at mas makakadelikado pa sa kalagayan ng bata, the best interest of the child, kung mapalapit ka sa kanya. Ginamit mo yung bata, kung ibibigay palalo sa iyo yung bata, ano ang chances na hindi mo ulitin yan sa ibang tao? May advice po sa inyo. Ito nakita naman po natin lahat ng circumstances ninyo. Kayang-kaya rin naman po ni Sir Jeremias at ng buong pamilya niya na ibigay din yung pag-aaruga. I suggest, you come up with an arrangement kung papaano po ninyo mabibigyan lahat ng pagkakataon na makasama yung bata, magkaroon ng role sa paglaki nitong bata po na ito. Otherwise, Ma'am Geraldine, I'm telling you, baka nga hindi mo na rin makasama paglaki yung bata kasi sa kulungan ka na eh. We will need the social worker to give muna the permission na makuha po ninyo yung bata. Kasi if it appears to the social worker, pinagbawalan kayo ng social worker na lumapit sa bata, bakit naman po sila pa ang magsusubo ng bata sa inyo? Nakita na nga siguro ng DSWD na hindi makabubuti sa bata na manatili po sa inyo, ganun din po ang gagawin nitong pamilya. Sasamahan namin kayo sa CSWD para makapag-usap kayo nila Jeremias and nila Lola. Okay po, sige po. Isa-schedule natin to. May atraso ka kila nanay, may atraso ka kila Sir Jeremias. May Yes po, sakit, alam ko. sobrang sakit ng ginawa mo sa kanila. Maraming salamat po, Mama Geraldine. Thank you po. Salamat, Nanay, ha? Kakausapin ko kayo sa kabilang studio, Nanay. Apo, Apo, ma'am. apo. Salamat po, attorney. Bakit niloko ka niya, Jin? Tao siyang tinanggap natin. Siwa niya pala siya. Galit ako sa kanya. Ipapakulong ko siya. Sabi ko lang, mahal ko namin si Buknoy. Kahit na sabihin na hindi kami yung biology.